Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news Pedro sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbis, witik, salot, tatok sa buhin, dot palamunin, sintu-sintu, baliwab, nuy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, miyembro ng korotong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, hutas, barabas, hestas. Kamusta naman? Ay mga bossing, kamusta naman mga boss? Ano naman ang nagaganap ngayon? Nako, nagkalat ngayon. Grabe, trending na trending ngayon sa social media. Mga bossing, ang banateros. Pero bago ang lahat, ako po ay nananawagan po ako sa lahat ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng sulok ng mundo. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV. Mag-follow din po kayo sa isa nating Facebook page, ang Boss Dada, at ang picture na nandiyan dyan ay yung picture nung ex ko na si BP Sara tsaka si Boss D, selfing ganon. Follow po ninyo yan. Siyempre yung Boss Dada 2.0, pero pinakamaganda sa lahat mga bossing, kung hindi pa kayo nakafollow sa Facebook page ng SMNI, Vox Populi, Banateros 2.0, Nako po, mag-follow na kayo mga bossing, dahil nako, matindi, malupit, may mangyayaring magaling. O hindi ba kagabi, sinabi ko nga sa inyo, meron akong nireveal sa inyo, sabi ko meron kaming makakausap na importanteng tao. Grabe yun mga bossing. Grabe talaga yung nakausap namin na yun, ang ganda-ganda niya. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naliligo, inaligo ako ng 3 beses. Oo, bago kami magkita, tapos dumugo na, gilagid ko kakasipilyo. Tapos, nag-deodorant pa ako, pati pisngi ko, nilagyan ko deodorant eh. Kasi baka mag-beso-beso kami. Oo, tapos talaga naman pinaghandaan namin yan. And alam ninyo, napakapalad ng mga banateros, napakapalad nating mga banateros dito sa Banateros community. Napakapalad natin dahil napili tayo ni VP Inday Sara Duterte na makapanayam. Alam niyo nung nakaraan na gano'n siya, nag-press con siya, diba? Sa kanyang press con mga bossing, gulat na gulat yung mga tao. Gulat na gulat kasi akala nila press con na normal lang, o kasi may mga lamesa, ganyan, may lamesa. So nandoon na yung media. Kukwento ko lang nandoon na yung media. O biglang dumating si Inday Sara, nakaitim siya. Pagdating ni Inday Sara, nakaitim siya. Tapos sabi niya, palitan yung mga lamesa. Palitan yung lamesa. Palitan yung tanggalin yung lamesa. Ilagay yung podium. Tapos tanggalin yung tanggalin yung logo ng OVP. Tanggalin din yung bandila ng OVP. Tanggalin lahat yan. Tapos bigla siyang nagsalita. Kabang-kaba yung mga media. OMG, bakit ganun? Bakit pinalitan yung lamesang mahaba? Sinabihan daw sila na, sige, lahat ng tanong nyo, ihanda nyo na. Lahat ng tanong, sasagutin namin. Ihanda nyo na. So ready na sila. Ready na yung mga media na ganyan. Type na sila ng type na ganyan. Kung ano yung mga itatanong nila, syempre. Tapos biglang binago. Tinanggal yung mesa. Alam nyo mga bossing, noong si VP nag-resign sa Department of Education, ganun na ganun daw. So, lahat daw ng mga media nagsipagsulat na, nag-type na sila. Naku po, VP Sara, magre-resign na. Kasi akala daw talaga nila magre-resign. Nakaitim Tinanggal yung logo ng OVP. Tapos yung bandila tinanggal Yung bandila lang ng Pilipinas yun ng dudod. Tinanggal. Oo, symbolic yun. Bakit tinanggal? So akala daw nila, so naka-ready na daw yung kanilang mga na magre-resign. Tapos biglang sinabi daw, ako, si Inday Sara Duterte, tatakbong presidente. Nagulat daw sila lahat. Buti daw hindi nila na-send sa kanilang mga newsroom yung kanilang editorial. Tapos pagkatapos daw nun, biglang umalis. Ang usapan, sasagot siya sa lahat ng mga tanong. Tapos bigla siya lumayas. Shock na shock sila. Bigla lumayas, walang kinausap, walang paliwanag. Kahit yung mga nasa opisina ng Office of the Vice President, walang nakakaalam kung anong nangyari. Ang bilis. Wala talagang nakakaalam. As in, oo. So lahat sila nag-speculate. Lahat sila may question mark. Tapos kanya-kanya na ngayon na mga sagot. Yung mga kupal na mga animal, na mga dilawan tae, pinklawan, pulahan, mga demonyo, mga hudas sa Pilipinas. Kanya-kanya na sila. Tapos, ang daming gustong itanong ng mga media
at ng sambayan ng Pilipinas kay VP Sara. Nako, walang nakakuha ng sagot. Ngayon mga bossing, napakapalad ninyo natin. Kasi ang Banateros, sabi ko naman sa inyo, ang Banateros hindi lang naman kaming 7. Ang Banateros ay tayong lahat. Mga community ng Banateros na simula pa nung una, kay Banat Bay pa lang hanggang sa amin, magkakasama na, naghahatid na ng mga komentaryo, pati kayo na mga nanonood, miyembro kayo ng Banateros. Hindi lang po exclusive itong Banateros sa aming mga Banateros brothers. Lahat po tayo, brothers and sisters in arms. Tayo po ay Banateros. Napakapalad natin dahil hindi nagpapaunlak si VP Sara lately ng mga interview. Hindi siya nagpapaunlak sa mga media during nung time na yan. Napakaswerte ng Banateros, ng SMNI, ng Vox Populi dahil tayo ang napili ni Inday Sara, na pagkatiwalaan ni Inday Sara na ilahad lahat ng kanyang saloobin at ano ang mga rason kung bakit siya nagdesisyon na tumakbo sa 2028. Ang lupit! Sobrang lupit. Ako hanggang ngayon, mga bossing, kinikilabutan pa ako hanggang ngayon. Kasi, sino ba naman ako? Sino ba naman kaming mga Banateros na napagkatiwalaan ng ganito? Nung nakaraan, sinasabi ko naman sa inyo ito hindi namin to binabrag, di namin pinagmamalaki, di namin pinagyayabang. Kasi baka magmukhang baka sabihin naman nila, itong mga Banateros na to, ang kukyut na, ang yayabang pa. Pero alam naman, lagi naman namin kinukwento yun sa inyo na si Pangulong Duterte, nung nandito pa siya sa Pilipinas, every time that we go to Davao, talagang makikita kami. Every time na tayo ay nasa Manila siya at meron siyang pagkakataon, imimit niya kami. Meron isang beses na meron siyang lahat ng mga media, ginather niya, media, sila Harry Roque, sila Doc Lorraine Badoy, basta lahat ng mga malalaking personality, ginather niya along with yung mga media na close ni Pangulong Duterte sa isang hotel. Nagkaroon sila ng dinner, karoon sila ng get-together, kantahan ay sila, kwentuhan. Tapos, walang Banateros doon, wala. Pero nandoon lahat. Tapos, kinaumagahan, nag-set siya ulit ng another meeting. This time, exclusive sa Banateros. 3 pa lang kami noon. Banateros brothers pa lang kami. Plus si Madam Mocha. Ako, si Coach Oli, si Banat Bay. The same room. Yung same room na nirentahan niya para sa lahat ng mga media at sa lahat ng mga dati niyang cabinet secretary. Yun din yung room. Tapos, nung nandoon na, so syempre gulat na gulat kami. Kami lang po ba? Oo, kayo lang. Kayo lang. Exclusive to para sa inyo. Kwentuhan. 4 lang kami. Kasama namin noon si Ma'am Hanilet. Kasama din namin noon si Kitty. Gulat na gulat kami, parang alam mo yun, sabi ko, sino ba tayo para pag-aksayahan tayo ng ganitong panahon ni Pangulong Duterte, dating presidente, pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. Samantalang, yung gabi before that, pinagsama-sama niya sa isang kwarto yung mga cabinet secretaries pa niya yun. So somehow naka-feel ako na special kami. During that time, kwentuhan, yun yung namin, yung panahon na yun. Tapos, talagang pinaparamdam niya sa amin. So, habang kumakain siya, sabi niya pa, ngayon ako makakakain ng maayos. Kasi gusto ko yung mga kasama ko kumain. Kami lang naman yun. Yung kasama niya nun. So, kain siya ng madami. Siniserve ni Ma'am Hanilet yung pagkain niya. Kung gusto mo, Coke Zero talaga. So, kain siya. Sabi niya, sarap-sarap talaga ng kain niya. Meron pa nga isang na nagkukwento siya. Tapos, kinuha ni Hanilet yung plato niya. Nagalit siya, teka, kumakain pa ako. Akala ko tapos ka na kasi salita ka ng salita. Hindi, kumakain ako. Nag-uusap kami habang kumakain. So, ganun yung trato ni Pangulong Duterte sa amin. And then, ganun din yung trato ng kanyang kapatid, yumaong kapatid na si Sir Bong Duterte. Sabi ni Sir Bong na family kami, na ano kayo dito, pag nasa Davao kayo, kailangan pupunta kayo sa akin, mag-meet tayo, hindi pwedeng hindi. Pag nandito rin siya sa Maynila, ganun din. And hindi ko din alam kung anong meron sa akin, pero nakuha din ako ni Mayor Baste na maging kumpare niya or ninong ng kanyang anak. Sino ba naman ako, 'di ba? So, alam mo, sobrang proud na proud ako dahil yung mga tao na pinagtatanggol ko, yung mga tao na hinahangaan ko, yung mga tao na mahal ang Pilipinas at mahal na mahal ko, ina-acknowledge kami bilang kaibigan. So, nung nakaraan, napakalaking bagay na nung namatay si Bong Duterte, nakalagay doon doon mismo sa message ni Inday Sara na pasensya na, alam namin maraming gustong pumunta, pero
ang bilin noong namatay, naka ano lang, gusto niya na magpunta sa kanyang lamay, yung mga kaibigan niya at saka pamilya. Tapos na-invite kami na magpunta. So na-flatter kami, na proud kami kasi mahal na mahal namin tao, parang tatay na namin yun si Sir Bong Duterte. Nakapunta kami doon, tapos kinukwento nga sa amin na ganito, ganyan. Nung huling mga panahon, huling oras na siya ay buhay pa, ang pinapanood niya, Banateros Brothers. Si Boss Dada, si Banat Bay. Yun ang huling-huling mga tao, yung mga boses na narinig niya bago siya mawala sa mundo. And then, right after noon, nagkita naman kami nila Mayor for how many months na si Mayor hindi tumatanggap ng bisita dahil sobrang busy, pero tinanggap niya yung Banateros, nagkaroon kami ng fellowship hanggang umaga. So, hindi namin alam bakit ganun ang ang kanilang trato sa Banateros. And sobrang proud naman kami. And sinusuklian naman namin yun. Wala kami natatanggap na bayad dito. Ang nakukuha lang namin dito, pinapa-feel kasi nila sa amin na yung ginagawa namin sa kanila malaking tulong, and binabalik nila yon ng respeto. So sobrang hindi ko pa rin maintindihan talaga, hanggang hindi pa rin ako makapaniwala na itong mga Duterte ganun na lang sila katiwala sa Banateros. Hindi naman tayo nagbubuhat ng bangko, pero kinukwento ko lang sa inyo. And then bumalik tayo doon sa ni VP Sara, yung kanyang lalabas na siya ay tatakbong presidente. Hindi siya nagpa-interview. Meron pa palang isang malaking personality na gustong interviewin siya, pero hindi siya pumapayag. Oo. Babae ito, malaking personality, mga lalaki yung mga ini-interview nito, and trending to lagi. Pero tinanggihan yun ni VP Sara. And nag-try kaming mag-request. Nag-try mag-request ang Banateros na baka naman po pwede ma-interview kayo. Nagulat kami. Wala kaming ina-expect kasi alam namin na na nag-iingat na si VP Sara. Alam namin na tahimik na, wala na siyang, hindi na siya haharap, at alam na namin na wala na siyang panahon doon. Nagulat kami kasi nakatanggap kami ng tawag na mga kondisyon. Ito yung mga kondisyon. Papayag si VP Sara magpa-interview kay Banat Bay at saka kay Boss Dada. So kinausap namin yung mga kapatid namin Banateros, napagkatiwalaan tayo. Napakalaking opportunity and napakalaking break para sa atin na mapagkatiwalaan ni VP Sara. So sana maintindihan nyo na itong interview na to exclusive. Dalawa lang muna kami ni Banat Bay, tapos si VP Sara. Naintindihan naman nila kasi ang punto rito is kapag sobrang dami namin, di ba? 7 kami. Yung flow ng interview baka magkalabo-labo. Gusto ni VP Sara na mai-deliver niya yung mensahe sa mamamayang Pilipino according doon. Gusto niya umikot doon sa speech niya, ng declaration niya ng pagtakbo sa pagka-presidente. So, and syempre, sabi ko sa inyo, mailap siya. So, gusto niya kami munang dalawa ni Banat Bay. So, kaya yun, ipapalabas namin yun bukas sa Vox Populi. Kompleto kami, 7 Banateros, ilalabas namin yung interview bukas. Ang lupit, mga boss. Napakalupit talaga. Sabi ko nga sa inyo, napakalupit talaga nitong nangyari na to. Ayan nga, yung yung picture namin, nag-post nga ako ng teaser sa Facebook natin, tapos sinasabi ko pinahuhulaan ko kung sino yung yung i-interviewin namin. Konti, may mga nagsasabi na Inday Sara, pero naglagay kasi ako ng clue na Agila. So they all assumed Inday Sara, pero ang dami ring nag-assume na ibang tao. Kaya nag-post ako ng ibang tao, galit na galit sila sa akin. But anyways, sobrang thankful dahil sobrang proud, sobrang hanggang ngayon kinikilabutan pa tayo dahil nabigyan tayo ng opportunity, once in a lifetime opportunity na mapaunlakan at napili ang programa ng Vox Populi kasi Boses ng Bayan na paunlakan ng Vox Populi na idaos, sagutin yung mga tanong na nabitin. O kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga media nun hindi nakapagtanong, as in wala, umalis na kagad si VP, and then may mga nag-attempt mag-interview, talagang binlock niya na yun, wala na siyang pinaunlakan. Kaya maraming salamat kay Pastor Apollo Sigibuloy dahil yung tiwala niya sa Banateros, hindi lang yun sa Banateros, tiwala niya yun kay Pastor Apollo Hibuloy sa SMNI at sa buong production team ng Vox Populi. Kaya kita nyo naman, di ba, nagdisente pa kami ni Banat Bay. Tapos kung makikita nyo anong kulay ng aming mga suot, kami ay mga nakaitim.
Oo, ayan, ipapaliwanag sa inyo ni VP Sara kung bakit bukas kaya kailangan yung manood sa Vox Populi kasi ipaliliwanag ni Inday Sara bakit itim yung kanyang suot, bakit tinanggal niya yung logo ng OVP, tinanggal niya yung bandila ng OVP, tinanggal niya yung mga lamesa at pinalitan niya nun. Yung timing, sasabihin din niya dyan. Bakit niya napili yung Miyerkules? Bakit niya napili yun na ideklara? At bakit siya nagdeklara ng maaga? Lahat yan. Babanggitin niya dyan. Lahat ng mga rason, lahat ng inyong mga tanong, lahat ng mga naririnig namin na mga tanong sa social media, mga tanong sa mga isipan namin, lahat ng mga pinagsasabi noong mga kabilang kampo tungkol sa kanya, lahat yan sasagutin niya bukas o mamaya sa Vox Populi, alas 6 ng gabi hanggang unlimited o hanggang sa dulo na yan ng walang hanggan. Basta 6 o'clock ng gabi, mag-follow po kayo sa Vox Populi, sa Banateros 2.0, sa mga YouTube channels ng SMNI, sa DZAR 1026, sa... Kung meron po kayong cable, hanapin po ninyo ang SMNI kasi available po yan sa cable channels. Oh, grabe talaga. Oh, so syempre talagang pinaghandaan din namin ni Banat Bay and again, nagpapasalamat kami unang-una sa lahat sa Panginoon dahil mga normal lang naman kami ng mga tao eh. Walang special sa amin. Hindi kami mga abogado, di naman kami mga matatalino, katulad lang din ninyo kami na mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, may mga katanungan na gustong masagot, hindi ba? So, nabigyan tayo ng pagkakataon. Ayan, sabi ko nga sa inyo, kitang-kita nyo yung picture ko. Naligo pa ako niyan. O si Banat Bay nga, hindi nagigising yan. Maaga kasi yung aming taping kanina, ang aga nun. Kailangan gumising ni Banat Bay ng maaga para lang dito. And grabe, punctual si VP Sara, very professional. Talagang pag sinabing ganitong oras, ganong oras, nandiyan na siya. Diyos ko po, ang ganda talaga niya. Oo, ang ganda talaga niya. Sabi ko nga, walang hiya, oh. Bakit ngayon ka lang? Kumanta talaga ako eh. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Kumanta talaga ako sa ano ko. Sabi ko, OMG, ang ganda-ganda niya talaga. Alam mo, lagi ko siyang, hindi naman lagi. Nakikita ko na siya noon pa. Pero parang araw-araw mas gumaganda siya. Kung ano yung mga muka nila Bongbong, ano yung muka ng mga ni Lisa, ano yung muka nito nila Romualdez na mukhang mga bulati na. Parang mga 3 bulati na lang yung pipirma, sasama na sila kay kamatayan. Si Inday Sara, samantakin mo, ang daming bato sa kanya, kaliwa, kanan, uppercut, right hook, left hook, sipa, Thai kick, Thai part, ano yung fried chicken? Thai kick, head kick, axe kick, lahat ng sipa, suntok, balibag, tinamuna ni Inday Sara since 2023 hanggang ngayon. 3 taon na siyang dinuduro, ginugulpi, tinatadtad parang sisig. Pero ang mukha ng Inday Sara talaga naman, sabi ko nga sa inyo, pag naglakad ang langgam, madudulas. Grabe. Umiilaw siya. Hindi ko alam kung patay na patay lang ako sa kanya o talagang maganda siya, pero grabe talaga. Alam mo, sabi ko nga si Inday Sara, yung tipo ng babae na yung itsura niya, amoy anghel. Kahit matulog siya ng 3 araw na diretso, pagising, nagsalita siya sa'yo, yung hininga niya, palagay ko, amoy Baguio. Amoy pine tree. Oo. Pakaganda niya, mga bossing. Grabe. Kaya nga dito nga kita nyo, tinitignan niya ako ng malagkit. Tinititigan niya ako ng malagkit. Sabi ko, ma'am, wag mo naman akong tingnan ng ganyan. Natutunaw na po ako, yung makeup ko nasa ko na. Nasa damit ko na. Wag mo kong tinititigan ng ganyan. Alam mo na nga na marupok ako, tititigan mo pa ako ng ganyan. Oo, tapos diyan sinabihan ko siya na, ma'am, alam ko magandang lalaki ako. Alam ko na pumayat na ako dahil kay Miguel Baker ng Baker Slim, may liig na ako. Alam ko na nung nagkita tayo doon sa The Hague, the Netherlands, malaki pa yung tiyan ko noon, tabatchoy pa ako noon. O nung nagkita tayo doon, medyo haggard ako noon kasi jet lag pa. Tapos medyo maginaw pa. Puro cholesterol pa tayo noon, 337 pounds pa ako noon. So, syempre, alam ko may gusto na sa akin si Inday Sara noon. Pero nung nakita niya ako kanina, iba talaga yung tingin niya sa akin, mga boss. Ayan, ganyan na ganyan. Tingnan nyo. Sabi niya, parang ginaganon niya ako. Sabi ko, ma'am, Kat, sabi ko doon kasi taping. Sabi ko, Kat, pwede bang mag-usap muna kami ni BP?
tatapatin ko lang siya. Oh, so Kat, sabi ko, pwede ba lumabas muna kayo kasi baka mahiya si BP pagka syempre, so sabi ko labas muna kayo kasi may sasabihin lang ako sa kanyang importante, medyo masakit ito Kaya ayaw ko makita nyo na masaktan siya. Kaya sabi ko, BP, alam ko na nakukyutan ka sa akin, magandang lalaki ko. Alam ko na medyo matipuno ako, wala na yung tiyan ko, di ba? Dati, nung nakita mo ko sa hig, para akong may belt bag. Ngayon, medyo, konti na lang, na yan, 17 packs din. Konti na lang, sabi ko, VP kasi kapatid lang ang turing ko sa'yo. Oo, anong ha? Oo nga, kapatid lang ang turing ko sa'yo, ate lang ang turing ko sa'yo, napakataas ng respeto ko sa'yo, ayaw ko na mag-away kami ni Man Scarpio, kaya sana, wag mong gawin ito, may hirapan tayo pareho gusto rin kita pero hindi tayo para sa isa't isa. Para ka sa mga Pilipino, para ka sa bayang Pilipinas. Kasi baka mamaya magkagustuhan tayong dalawa, yung mission mo para sa bayang Pilipinas, makalimutan mo, baka ipagpalit mo yung Pilipinas sa akin. Kaya sinabihan ko siya, VP, sorry, hanggang dito lang tayo. Medyo nangilid yung, syempre matapang man si BP, pero medyo nangilid yung luha niya. Sabi ko, wag kang umiyak. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan, BP. Ako to. Oo. Mahal ko rin ang bayan at gusto ko na yung focus 100% na attention gusto ko ibigay mo panahon, ibigay mo sa bayan. Wag mo nang hatiin sa akin kasi okay lang ako. Okay lang ako. So kaya ako pinaalis yung mga tao kasi nga medyo malungkot si BP parang ayaw na nga niya ituloy yung yung interview. Sabi ko tapusin na lang natin to. Tapos na lang natin, isipin natin parang wala lang nangyari. Parang hindi nangyari to. Panaginip lang lahat ng ito. Anuhin lang natin. Saka na natin isipin yung mga pansarili, isipin muna natin yung bayan. Tapos ayun, natuloy na yung interview. Oo. Walang hiya ka. Kwento ko to. Oo, kaya ako masusunod. Vlog ko to pero nangyari man talaga yan. Pero wag na natin pag-usapan yan kasi ayoko na rin isipin yan Pero yun nga, mabalik tayo. Napakapalad ng Banateros dahil nabigyan tayo ng opportunity and ang daming people will do everything, will pay, will kill for this opportunity na kuha ng Banateros. And I think na-represent naman namin yung Banateros community ng maayos. Alam nyo, after nito, kasi nagsabi siya ayaw ko munang sumagot ng ibang tanong. Gusto ko focus muna doon sa mga sa speech ko. Kasi alam ko na maraming taong gustong malinawan So gusto ko dito muna. So gumawa kami ng mga tanong na madalas namin nakikita sa social media at tinanong namin sa kanya kasi boses ng taong bayan Vox Populi. And then right after nung aming nung halos 2 oras itong interview namin na to, hindi tumatagal si Inday Sara ng interview na ganyan ng halos 1-on-1, 2-on-1. Oo, hindi tumatagal si Inday Sara dyan, pero tumagal siya sa amin and wala na. Yung mga tanong namin, nagsanga-sanga na Oo, minsan, yung alam mo yung parang, talaga? Sasagutin ko ba yan? Alam mo yung medyo, yung mga tanong namin, alanganin na talaga. Pero, iba iba ang Banateros and iba din si VP Sara. So, lahat ng mga tanong namin, sinagot niya. Wala siyang iniwasan. Kaya manonood kayo bukas alas 6 sa Vox Populi. I-share ninyo. May mga pinost na kami sa teasers sa Facebook. I-share ninyo lahat para manood. Pumunta nga ako sa mga network ABS-CBN, News 5, lahat. Pinuntahan ko. Tapos pinopost ko doon yung picture, yung link. Sabi ko, dito kayo manood. Bukas, matindi yung mga pag-uusapan natin dito. Masasagot ni VP Sara lahat. At ang pinakamalupit dito, ayun na, masasagot mula doon sa bakit tinanggal yung mga OVP, masasagot yan. At saka yung vice president niya, dito magkakaalaman. Ang lupit mga bossing. Napakalupit, dito magkakaalaman. Pero syempre papakita natin mga boss, yung hindi lang yan. Alam ko naman na, kita. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan niyo naman kung anong tingin niya sa akin. Kung si VP ba, hindi niya ako gusto tititig ba ng ganyan sa akin yun? Syempre, hindi ko nga siya pinapansin. Nakita niyo, hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko siya tinitingnan kasi ayaw ko na masira Siyempre, ate yan Si Ate Inday yan Talaga, ayaw ko talagang magkaroon kami ng problema ni Mans Ni Mans Scarpio. Siyempre, kung pagdidikitin mo naman kami ni Mans Scarpio, lumamang lang naman siya ng mga 3 letra ATTY, 4 pala. Abogado. Oo.
Hindi, tsaka maputi lang yun. Pero palagay ko si Inday Sara, syempre, half German yan. Mahilig yan sa exotic. Kaya nung nakita niya ako, sabi niya, oh, ikaw ba si Boss D? At saka hindi niya tinawag na Boss Dada. Ang tawag niya sa akin, Boss D, ha? Boss D, hindi Boss Dada, ha? O, kasi ang formal name ko is Boss Dada, eh. Pero pagka medyo ganito na tayo, Boss D na tawag mo sa akin. O, pero tinatawag ako niya, alam mo, Boss D? Uy, sabi ko, teka, masyado kong feeling close, ha? VP, wait, cut. Sabi ko, cut. VP, address me as Boss Dada. Wag Boss D, ha? Boss Dada, please. Pero wala, Boss D pa rin tawag niya. Ang magagawa, ganun talaga. Yan pala nagagawa ng naliligo ng 3 ulit. Nang sunod-sunod. As in, pagligo ko, paglabas ko ng banyo, nagpunas lang ako, nagbihis ako, tapos nagtanggal ulit ako ng damit, naligo ako ulit. Paulit-ulit, 3 beses na gano'n. Gano'n pala kapag makukuha mo pala yung mga pinapangarap mo sa buhay kapag gano'n. So, ayan, ipapakita ko na mga bossing, yung teaser natin. Nako, matutuwa kayo rito. Eto na, pasok. I offer my life, my strength, my future in the service of our nation. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Mainit na usapin, diretsahang tanungan. Madaming beses na rin ako na real talk sa daan. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Walang iiwasan. Isang exclusive interview ng Banateros kay Vice President Sara Duterte. Di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ko sa mga tao eh, piliin niyo ako para maging Pangulo. Matapos ang deklarasyong tatakbo siya sa pagkapangulo. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ano ang kanyang plano? Ano ang kanyang mensahe sa Ayun, taong pogi. bayan? Pero ito lang ang Pogi, sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Nako, ayan na. Mga isyong kinakaharap ng bansa, sasagutin mismo ng pangalawang Pangulo. Gusto ko ayusin ang mga pagkakamali na ginawa Nako. sa bayan natin. Abangan ngayong Sabado, Ayan. Pebrero 21, alas 6 ng gabi, kasama sina Banat Bay at Boss Dada. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos. Kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi Dito lang sa SMNI. Nako, palakpakan, di ba? Ang ganda. Ang ganda ni VP, di ba? Muntik ko na nga pala si Banat Bay. Banat Bay, umalis ka na muna. Kami na lang muna ng dalawa ni VP, kaya na namin to. Pero grabe, ang dami nyo malalaman dito. Malalaman nyo kung sino ang napakaswerte, napakapalad na Vice Presidente ni Inday Sara. Yay! Lupit! Abangan nyo yan, mga bossing. Abangan nyo yan. Dahil malupit na malupit, matindi, humahagupit yan. So again, thank you very much, VP Sara. Ito pala good news. Ito pala good news. May good news tayo. Oo. Right after nung aming interview na yan, so nag-lunch kami. Merienda. So nasa isang table kami, ganyan. Kwentuhan lang. Siyempre, mga tinanong, yung mga chismis namin. Yung mga chismis namin, pinarating na namin kay VP. So, yung mga kayo, nakarating na kay VP, pinarating na namin yung mga chismis namin. Siyempre, palitan kami ng intel. So alam ko maraming mapapraning dyan. Ano kaya yung mga nakarating kay VP? Nako, lahat ng mga pinaggagawa nyo. Lahat ng mga katarantaduhan nyo nakarating na kay VP. At saka yung pinarating na rin namin kay VP, yung intel namin na isang kakampi na magiging kalaban. Naiparating na rin namin. Nako, delikado ka. Wala na, markado ka na. Oo, lahat ng mga double agent dyan, nako, naparating na namin kay Inday Sara. So, ang ganda ng usapan namin. Wag na natin habaan. Baka mamaya maparaning yung mga tao. Baka mayroon dyan, tumawag sa akin eh. Oo, kasi syempre, alam mo na yung mga Trojan horse dyan. So, ngayon sa akin? Sabi ngayon ni VP Sara, marami pa tayong mga pag-uusapan. Alam ko marami pang mga topics. Gusto ko lang kasi dito umikot. Pero yung mga ibang topics, gumawa tayo ng panibagong episode. OMG! Oh shit! Sabi ko, really? So, good news kasi ang sabi ni VP Banateros, magkakaroon ng mga series of interviews. Lahat ng mga tanong, lahat ng mga issues, sasagutin ni VP kasama ang Banateros sa Vox Populi. Lakas! Ang lakas natin!
Grabe. Sobrang lakas ng Banateros and I am so proud as ano pa rin ako kumbaga yung ano ko yung pabango ni Inday nasa kamay ko pa. Oo, talagang starstruck and mantakin mo magiging presidente yan sa 2028. Kaya bibigyan ko lang kayo ng isang pakagat. Oo, itim ang kulay. Itim ang kulay. Bakit itim ang kulay? Oo. Because black is the color of protest. Yun lang muna yung sasabihin ko yun lang yung wala akong masyado kasi gusto ko manood kayo bukas kasi maganda pag mapanood nyo talaga mahaba ito. Napakaraming tanong, napakaraming mga sagot at ang haba ng mga explanation ni Inday Sara. Bobo kasi itong mga mainstream media. Nakalagay na doon yung reason ni Inday Sara sa speech niya. Hindi nila naintindihan. Nag-focus lang sila doon sa tatakbo siya. Pero yung mga reason, dito i-elaborate ni Inday Sara ang mga turning point and all. Paliwanag niya yung lahat. As in, lahat ng mga sinabi niya doon, lahat ng mga scenarios doon, papaliwanag niya. Pero doon muna tayo sa itim. So humingi na kami sa kanya ng approval. So itim, hindi daw siya mahilig mag-itim. Talagang hate niya yung color na itim na yan. Hindi daw maganda ang symbol ng itim sa kanya. Ang favorite talaga niya is blue and green. Green and blue. Ganun. Kaya nga, sabi nga niya na-inlove siya kay Man Scarpio kasi naka-green si Man Scarpio dahil lasalista So, green archer ba? Kaya, and syempre, Ateneo, top blue. So, yan yung mga kulay niya. So, bakit itim? Because nagluluksa ang bayang Pilipinas sa mga nangyayari masama sa atin ngayon and ang itim ay simbolo ng protesta. Kaya ang kulay ni Inday Sara sa 2028 ay itim. Kulay black. Dahil tumatakbo siya para sa bayang Pilipinas, babaguhin niya yung kulay. From black, itim na Pilipinas. Protesta, pag nanalo siya, gagawin niya ulit berde o blue. So, magpapagawa tayo ng mga t-shirts, mga bossing. Humingi na kami ng sa kanya, permiso. Sabi namin, ma'am, ano pong design natin? Ito, binigyan niya na sa amin yung design. So, sabi namin, ma'am, magpapagawa na po kami ngayon ng t-shirt. Ngayon pa lang, sisimulan na namin. Ngayon pa lang, ipapakalat na namin ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, tayo rin na magtutulungan. Walang ibang tutulong sa bawat isa, kundi tayo. Yung mga inaapi, nitong mga buwakan ng inang mga magnanakaw na ito, tayo mismo yung magtutulong-tulong para ilagay si Inday Sara diyan sa posisyon. Now, napag-usapan din namin yung COMELEC. Yung pandaraya at pwedeng gawin na pandaraya ng COMELEC. Kailangan decisive, kailangan convincing yung ating boto. Kailangan buhos. Buhos talaga. Kahit magkano yung ialok sa inyo na bayad, wag na wag nyong tatanggapin dahil putang ina, sobra ang kukunin nila sa inyo. Naging aral naman na siguro sa inyo yung pagboto nyo kay Bongbong. Magkano lang yung mga nakuha ninyo kung nagbayad man sila kung nagbayad sila, hindi ko alam kung nagbayad sila, pero kung nagbayad sila, magkano lang yung nakuha ninyo. Pero yung ninakaw nila sa inyo sobra, nalunod pa yung mga kamag-anak nyo sa baha. So please lang, wag kayong tatanggap. Gawin na natin to para sa bayan. Sama-sama tayo. Protektahan natin si Inday Sara. Wala siyang makinarya, wala siyang pera. Meron lang siya yung pangarap niya, yung malinis na puso niya para sa bayang Pilipinas. Wala siyang makinarya katulad ng mga magnanakaw ng mga politiko. Ang meron siya, mga Pilipino. Tayo, Banateros, lahat ng mga grupo, maisog, lahat ng mga Inday Sara Movement, ISDA, lahat ng kung ano man, basta nagmamahal sa bayang Pilipinas at Duterte. Tayo ang maglalagay kay VP Sara dyan. Yung 32 million niya noong 2022, doblehin natin. Doble. Let's go. Okay. Solid, 'di ba? Solid. Syempre, hindi naman kailangan natin Kailangan natin maghatid ng bali-balita. Okay lang ba? Sige. Speaking of yung mga vice presidente, dahil napag-usapan natin yung vice presidente, malalaman niyo bukas kung sino yung mga vice presidente Pero ito, tingnan muna natin itong balitang ito kay Robin Padilla. Senator Robin Padilla na maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Pero tatakbo lang daw siya kung ipag-uutos ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang sabi noon ng may bahay ni Senator Robin na si Mariel, hindi tatakbo sa mas mataas na posisyon si Senator Robin at kung ito nga iutos ng dating Pangulo, so ito ay indikasyon talaga ng malaking pagbabago.
Jiggy, sabi nga ni Senator Robin Padilla sa ating panayam sa kanya ngayong hapon lang, wala na raw ibang makakahikayat sa kanya na tumakbo bilang Vice President at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam naman natin, Jiggy, di ba, isa yung pangalan ni Senator Padilla sa mga isinusulong, itinutulak ng ilang mga Duterte supporters na maging Putulin muna natin ng maikli. Napagawa na namin yung design ng ating shirt. Ito, yung design ng ating shirt. Banateros. Yan, Banateros for Sara Duterte. Ayan na. Banateros for Sara Duterte. Pina-approve na natin yan. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng mga merchandise. T-shirts, sombrero. Oo, tayo na una. Oo, ayan. Huwag nyo naman kunin yung ano namin na magpaalam naman muna kayo bago nyo kunin yung design namin ha. Oo, pero yan po, mamimigay po tayo ha ng mga sombrero, mga t-shirts for Sara Duterte. Ipakita natin yung protesta sa malawakang pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Pag napatapos namin to, mamimigay kami, susuotin natin yan. Malupit. Yun lang, pinakita ko lang. Diretso, Robin. running mate nga ni VP Sara. Pero mismo si Senator Padilla, paulit-ulit na niyang sinasabi, ayaw na sana niyang tumakbo sa politika. At naniniwala din daw siya na bago pa siya mapili na katandem o ipareha kay VP Sara, merong hierarchy na susundin para sa mga kaalyado ng pamilya Duterte. So sabi nga niya, kasama na dyan yung mga mas matatanda sa kanya sa politika. Sila Senator Amy Marcos, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Pero alam mo naman, Jiggy, lagi namang may exception sa kada rule, hindi ba? Kaya ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, ibang usapan. Kapag si Digong na ang nag-utos sa kanya, napakalaki raw ng utang na loob niya sa mga Duterte at 100% ang kanyang suporta sa pamilyang yan. Kaya narito ang kanyang payag, pakinggan natin. Open to it, sir, for a Duterte Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. At kung kahandaan na pag-uusapan, ano ang sinabi rito ni Senator Robin Padilla? Siyempre natanong natin siya, Jiggy, no, paano nga kung matuloy na siya yung maging running mate, no? Handa ba siya dun sa mga batuhan ng putik sa kampanya? At ang sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, gaya daw ni VP Sara, mukhang angat sila dun sa pagkakataon na wala nang maibabato pang putik sa kanila dahil mukhang lahat naman daw ng kasiraan ay naibato na sa kanila. Natanong ko rin siya kung handa ba siya sa mismong posisyon ng pagiging Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ano? Narito yung kanyang sagot, pakinggan natin. Nanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Katulad po ng kay BP Inday. Wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman hindi naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan ho talaga ang ano ng politika natin. Jiggy, sabi pa ni Senator Padilla, kung hindi naman siya kukuning running mate ni VP Sara, okay na okay pa rin daw sa kanya dahil aktibo siyang mangangampanya, 100% daw niyang ikakampanya si VP Sara at kung sino man yung kanyang magiging katandem at willing nga daw siya, Jiggy, na maging campaign manager sa 2028 presidential elections ni VP Sara. Jiggy. At sa pagbabalik ng Duterte sa pagiging presidente, anong pananaw dito ni Senator Padilla? Natanong ko siya dyan, Jiggy, kasi syempre halos katatapos lang nung 6 na taon, di ba, ni Digong na panunungkulan bilang Pangulo. So, ang tanong dyan natin at maging ng ilan sa ating mga kababayan, makakabuti ba sa ating bansa na isa na namang Duterte yung uupo ng 6 na taon sakaling manalo nga si VP Sara? At ang sagot nga dyan ni Senator Padilla, bakit hindi? Napagbigyan nga daw yung mga Aquino at mga Marcos ng 2 pagkakataon, bakit daw hindi yung mga Duterte? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Padilla, pakinggan ulit natin, Jiggy. Kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Amy. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. At lumutang din ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na posibleng running mate daw ni VP Sara. Bukas ba si Mayor Magalong dito sa posibilidad? Oo, akala ko ba mahina si Inday?
Kala ko ba walang kwenta to? Itong ano ni Inday, bakit ang dami na nagpipresenta? Ang dami na namimili ng Vice President ni Inday Sara. Bukas malalaman niyo kung sino ang Vice President niya. Oh, malalaman niyo bukas kung sino Vice President para magkatapusan na to. Antayin niyo isang tulog. Tulog na kayo paggising niyo Sabado na eh. Pagka ganun niyo, box populi na. Alas 6 na malalaman niyo kung sino ang Vice President ni Inday bukas. Pero tignan niyo man, dami-dami din ng inaalok, si ganito. Ako, lahat nagpe-presenta. O akala ko ba walang kwenta to? O akala ko ba hindi gusto ng tao to? Akala ko ba hindi boboto ng tao to si Inday? Laos na ang mga Duterte, tapos na ang mga Duterte. O bakit ganyan? Kaliwat kanan na nga talaga, Jiggy, yung mga tandem na lumabas simula nung nagdeklara si VP Sara nung kanyang kagustuhang tumakbong Pangulo. At tama ka, ilan daw sa mga opisyal ng PDP ang nagtutulak naman daw kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para maging running mate ni VP Sara for 2028 elections. Bagay na ikinabigla naman ni Mayor Magalong. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nagulat nga ako dyan sa binanggit nyo sa akin. But nonetheless, hindi ko Suski. Para rin ton si Aimee. Kinilig eh. Kinikilig din yung tinggil niya Hoy, tumigil ka kalbo. Napilingero ka masyado Pare-parehas kayo mga mga pare-parehas kayo may mga pangarap, huling-huli kayo sa akto iniisip yan eh. Sa ngayon kasi nakapo. Nung hindi mo iniisip yan, wag mo isipin. Wala kang pag-asa. Nung iniisip yan. Ayusin mo muna yung Baguio. Nakikialam ka sa Davao ayusin mo muna yung Baguio. Hindi mo iniisip yan. Huwag ka na mag-isip. Wala ka na mag-isip. Tapos kami dun sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from yung raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. Corruption issue, wala ka namang pinapangalanan, wala kang dinidemanda. Hindi ka nga nagpunta ng Congress para i-demanda yung mga corrupt na sinasabi mo, tumigil ka. Dami mong alam. At yan muna ang latest, Jiggy. Ayun. So, yan yung isa. O, ano pa? Wait lang wait lang. Ano pa tayo ng mga balita? Marami yan eh. Ano pa yung isa? Ito naman, Naga City. Hindi yan. Mamaya na to. Marami tayong rito eh. Marami tayong ito pa, isa pa to. Yan. Sige, pasok. Si Leni Robredo. Pati si Leni Robredo. Mantakin mo si Leni Robredo tumutunog or parang sinasabi ng tao na magiging katandem ni Inday Sara, ha? Bukas, malalaman nyo kung sino. Maya lang, idlip lang pag-gising nyo, malalaman nyo kung sino ang magiging VP ni Inday Sara. Bukas. Pero pakinggan natin itong balitan to. May ilang Duterte supporters ang nagsusulong ng tambalang Sara Duterte at Leni Robredo sa 2028. Si Senador Robin Padilla naman, handa raw maging running mate si VP Sara kung may basbas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Are you open to it, sir, for a Duterte Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakaling mang siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay... May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sino pa? Sara sa 2028 elections. Kasama na dyan sina Senator Aimee. Ito na. Si Mangga. Kilig. Si Mangga. Si Mangga ba ang magiging VP ni Inday Sara? Malalaman nyo bukas. Malalaman nyo mamaya. Konting tiis na lang. Kayo naman ang mga EQ ninyo ang bababa Senator Rodante Marcoleta. Nako, si Marcoleta pa. Robin, si Marcoleta. Utangin yan. Ba't ganun? Yung si Inday Sara, pinipilian na nila ng mga ka-vice president katandem. Bakit si Bongbong wala pang mapiling tatakbo? Wala pang mapiling tatakbo sa ticket niya. Sabihin niyo, maaga pa, ulul. Ano maaga pa? Wala kayo talagang kandidato. Sinong tanga?
Sinong tanga ang gustong magpa-endorso sa isang adik? Adik di umano, adik daw sabi ni Amy ha. Sa isang adik at saka sa isang mandarambong, di umano mandarambong daw ha. Sabi ni Saldico, magnanakaw daw yan. Sinong tanga ang magpapataas ang kamay kay Satanas? Siyempre, miski ako, ayaw ko, putsang inang yan. Forever mantakin mo, forever nasa history na ng Pilipinas ang kademonyohan ng pamilya Marcos. Marcos, Romualdez, Sandro Marcos, forever nasa history books na ang mga kahayupan ng mga... Gusto mo madamay? Papataas ka ng kamay? Paano kung putang ina natalo ka? Eh di, habang panahon, may bahid ka na ng kumbaga meron ka ng virus sa katawan o meron ka ng bakterya na hindi na matanggal, ketong yan. Yung mga Marcos niya. So, kung ako, miski ako bayaran mo ko, hindi ako tatakbo. O kasi pag tumakbo ko, under dyan, parang pinagbenta ko na yung kaluluwa ko sa 10 demonyo. Baka nang hiya kayo, hindi ko na bababawi yung kaluluwa ko niyan kapag binenta ko sa mga yan. Kaya dito mo malalaman na si Inday Sara, noong nanalo siya, yung ulap kasi yabang-yabang ng mga dilawan, pulahan, na parang kayang-kaya nilang pabagsakin si Inday Sara. Noong sinabi ni Inday Sara na tatakbo ko, nawala yung ulap. Puta, no, nawala yung ulap, pagtingin ni Inday, wala siyang kalaban. Tang ina niyan. Kaya naman pala, impeachment dito, demanda dyan, inciting to sedition dyan, kung ano-anong kaso ang iniisip nila, pabubuksan yung kanyang bangko. Kaya pala may mga ganun sila kasi wala silang makita na kayang tumalo kay Inday Sara dahil sa katarantaduhan nila. Dahil sa kagaguhan nilang pagnanakaw sa gobyerno, pang-aapi sa mga Pilipino, walang may gusto. Walang gustong lumaban kay Inday Sara. Di ba? Di ba for the longest time sinasabi nila, wala na yan, wala na yung mga Duterte na yan. Hindi na gusto ng mga tao yan. Mahina na yan. Boom! Nagdeklara. Tatakbo ang presidente. Lumakas yung hangin. Nawala yung usok. Pucha, pag tingin ni Inday, tang ina ko mag-isa. Wala akong kalabang. Kala ko pa naman ang dami nilang mga itatapat sa akin. Yung pala wala. So nabisto itong dilawan, pulahan, nabisto na yung dilawan, hindi pala talaga sila united kasi nag-aaway-away. Away si Rizal Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Nag-aaway-away sila kung sino yung mga kandidato, si Leni Robredo. Litong-lito sila. Putsang magkakaroon na ng election sa 2028. Malapit na yan. Ilang tulog na lang yan. Wala pa kayo napupusong kandidato. Napupusuan. Alam nyo, ganyang katapang si Inday Sara kasi lahat ng mga politiko ayaw pa nilang magdeklara. Natatakbo sila. Bakit? Ayaw nilang masilip, ayaw nilang matrabaho kasi ganoon ang nangyari kay Binay noon Si Binay, siya ang pinakamalakas. Pinakamalakas talaga. Vice President siya ni Gloria noon. Pinakamalakas. Ano nangyari? Vice President siya ni Pinoy pala. Ano nangyari nung kay Gloria Arroyo? Ano nangyari kay Binay? Umpisa pa lang, tinrabaho na siya ng tinrabaho. Hindi pa siya nagdideklara noon Tinrabaho na siya, labas ng skandalo dito, ganyan, corruption, ganito, ganyan, kaliwat kanan. So si Binay, humina, natalo si Binay. Paano? May tumakbong Duterte. May tumakbong Duterte, pero ang lakas-lakas ni Binay. Lahat ng ngayon, ayaw magdeklara kasi nga, ayaw nila na maaga pa lang, banata na sila. Ganyan kasi labanan sa politika, madumi. Sisirain talaga yung pagkatao mo. Si Inday Sara, ngayon, bukas, sa susunod, ganun din Lahat na ng klaseng paninira, binato na sa kanya since 2023 hanggang ngayon, winarak-warak na siya. Ano pang iingatan niya? So might as well i-declare mo na ngayon para, pero malalaman niyo bukas kung bakit niya dineclare ngayon. Bakit ang aga niyang dineklara yung kanyang pagkandidato, malalaman niyo lahat yan bukas. Muntik na ako madulas kung bakit Pero yun nga yung sinasabi ko na si Inday Sara is really ready. Ganun kalakas si Inday Sara. Sobrang lakas ni Inday Sara. Sobrang focus sila sa sirain si Inday Sara. Nagtataka tayo, ba't nila ginagawa yun? Yung pala, wala pala sila talagang kandidato. Hindi pala sila nagkakaisa na magkaroon ng kandidato na pwedeng manalo sa 2028. So wala na, tapos na boxing. Wala na, tapos na. Sino pa yung mga VP? At Senator Bongo. Pero ayon sa supporter ni VP Sara na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica, may agam-agam sa panibagong Duterte-Marcos tandem. Ang pinakamabisang katambal daw ni VP Sara ay si dating VP at ngayon naga Mayor Leni Robredo. Si Leni daw. Bakit, Greco? Bakit? Pero I think kahit si VP Leni will be a good tandem for Sara. Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Gulat na gulat yung si VP. VP to VP? Ganda.
Pero may patutsada dyan ang Malacanang. Ito na naman si Chucky. Putang ina, ito na naman, may patutsada na naman Malacanang. Ito tutulog pa ba to? Putang ina, siguro to pagpikit nito ng ano, pagpikit ng mata nito, siguro yung talukap ng mata nito, yung loob nito, yan, puta siguro may nakatatak diyan at nakatato na Sara. Kasi pagpikit niya, puro Sara pa din nasa mata niya eh. Puro Sara pa rin nasa isip niya. Puta ragis na ito. Sige nga, ano na naman sasabihin nitong ulaga na ito? So, ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon? Nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho? Tangina, no? Akala niya, click na click pa yung ginagawa niya. Gago. Tangina, sa kakaganyan mo si Bongbong Marcos, -5 na. Putang ina, isa na lang. -6. Isa na lang. Putang ina, 6 feet below the ground na. Kakaganyan mo. Ha? Ha? Ano? Trabaho? Bakasyon? Tayo nakakaganyan mo. Ikaw ang nagpatalo kay Bongbong. Ewan ko, tatanga-tanga rin to si BBM eh. Ubod din ng bopol to eh. Alam mong putyang ina, sinira niya na talaga yung yung lineage ng nila, ng politika ng pamilya nila. Sinira niya na. Pinutol niya na dahil dito sa babae na to. Naniniwala tayo na talagang nasira ng husto ang reputasyon ni Bongbong dahil puta nag-hire siya ng aso. Akala niya nakakabuti yung ganyan yung ginagawa niya. Ano niya? Hindi niya alam yung ginagawa niya na yan. Putsang ina, ang natutuwa lang sa kanya yung mga amo niya. Bongbong, si Lisa, yung mga yan lang natutuwa. Pero putya yung labas niyan, puta which is yung mga tao na kung pwede nga lang kinukulam na yan eh. Oo, maniwala kayo mga bossing. Akala niya talaga sobrang effective niya pa yung mga sinasabi niya na ganyan. Pasyal versus ganito versus ganyan. Puta ginagawa mong vlog yung Malacanang, hindi na uubra yan. Walang naniniwala sa... Tangina kung magaling kang spokesperson, di sana si Bongbong skyrocket yung survey. Hindi pa babae, ibig sabihin tanga ka. Hindi mo nako-communicate sa tao, hindi naiintindihan ng tao galing sa'yo kung bakit kailangan nilang mahalin si Bongbong. Putsang inang yan. Yung ganyang muka, mamahalin mo ba yan? O di damay-damay na yan. Sa bagay, what do you expect from Bongbong? Bopol eh. Malalaman nyo mamaya, marami kayong malalaman. At naku po, madam, mamaya makinig ka. Special mention ka. Pakinggan niya. Sige, ano pa? Pro-Philippines versus not pro-any country? Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos Not pro any country ang putang ina. Saan nang galing na naman? Ay, nako Claire Castro. Sabi ko nga sa iyo, wala na. O, ito siguro pagkatapos mo rito, balik ka vlogger. Kahit isang kliyente ng may kaso, wala lalapit sa iyo. Kasi puta, alam nila eh. Alam nila yung utak mo parang kinakalawang na lata eh. at Robredo sa Naga para sa issue sa baha. Para kay Robredo, super big deal ang pagbisita ni PBBM. Sobrang big deal na presidente ang pumunta. Kasi yung mga agencies na makakatulong to make things happen, nakita niya with his own eyes kung ano yung kailangan. Nililigawan ba ng palasyo si Robredo? Suhestyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. Lumutang din ang pangalan Inan yan. Ano yung malaalam mo kaya? Ano yung patawad pero hindi ano? Parang baliw. ni Senator Bam Aquino na makatambal ni VP Sara na kamakailan lang ay nagsabing ay Hindi, no? Lahat itinambal kay VP Sara, pati dalawang dilawan. May Pinklawan, may Dilawan. Si Robin, si may Iglesia, si Marcoleta, merong Traidor, si Amy Marcos. Ang lahat. Ganito kahina si Inday, ha? Sabi nila, wala na, laos na yan. Sobrang laos ni Inday, putang ina, pati kalaban, bina-blind date na sa kanya. Wala na, sabi ko nga sa inyo mga bossing, tapos na ang boxing. Tapos na. Oo, tapos na, wala na, walang tayong pag-uusapan. Antayin na lang natin yung mag-2020, dideklara na natin yung tayo mag-eleksyon, tapos na eh. Magsasayang pa tayo ng papel, magsasayang pa tayo, magtatantos-tantos, ideklara na natin kaagad, ganun din naman. Gagastos pa tayo sa eleksyon, ilang bilyon na naman yan. O, ideklara na natin kaagad. Ngayon pa lang, gusto nyo, ideklara na natin si Inday. Ganun din naman. Ganun din naman, missing in action. Di missing in action din naman yung presidente. Hindi missing in action yung physical. Utak, walang utak eh. Pucha, in-x-ray daw yung utak, yung ulo niya tumagos eh, hanggang sa kabilang kanto eh. Dito, dito nilagay yung x-ray. Pung! Pagbukas daw, puta, nakita yung kapitbahay eh. Tangina, walang utak. Walang laman. Pucha, kahit daw hangin, wala eh. Wala daw para daw siyang atmosphere na empty. Wala talaga. Wala nabubuhay doon kahit bakterya, hindi nabubuhay sa loob noon. Tarantado ka talaga, boss. Dadaan-dahin mo na naman naiisip. ideally ay dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Paano tatakbo ka pa Vice President? Putang ina, hindi ka nanalo senador eh.
Sabi nga nila, hindi ka naman daw talaga nanalo, hindi ka nga pumasok ng survey. Ewan namin, ba't nag-number 3 ka pa eh? Pero mayroon ilang opisyal di umano ng PDP na ikinukonsidera si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang katandem ni VP Sara. Bagay na ikinagulat ng alkalde. Napapasalamat ako sa kanila. Siguro, focus muna natin is turuan muna natin yung ating kapwa Pilipino kung paano. Nox, ng putang ina, ikaw na. Gusto mo palitan yung yung dambana ng katotohanan. Tama ka na, Magalong. Tigil mo na yan. Tama ka na, Magalong. Hindi mo na kami maloloko. Walang hiya ka, Walang Jew talaga naman, ano pa ba? Ano pa ba yung mga balita natin dito? Umalma si, yung kay Pangulong Duterte. Sige nga, pakinggan nga natin tong balitan to bago tayo magtapos. Approve ang absent. Gago. ICC na to, meron pang pa-approve ang absent. Tanga. Ang ganda ng sinabi ni Pangulong Duterte. Putsang na, hindi nyo ako may, hindi nyo ako may babalandra o hindi ninyo ako may ipaparada dyan sa katarantaduhan yung hearing. Ulul. Wala kayong jurisdiction sa akin. Nandito ako dahil tarantado yung presidente namin. Pinadala ako rito. May korte naman kami ron. Wala kayong pake. Utang ina nyo. Kung ayaw nyo sa hindi ko pagsunod sa inyo, palabasin nyo ako rito. Pero hindi ako pupunta dyan sa hearing yung mga ulul kayo dahil alam ko kahit hindi pa man nagsisimula yung hearing, the fact na lahat ng mga motion ng mga abogado ko, putsa dinecline nyo. Ultimong yung interim release. Dito nga lang ako sa labas ng dyan lang ako sa kapitbahay hindi lang ako dito para mabantayan lang ako ng 24 oras. Puta, hindi nyo pa pinigay. 80 mahigit anyos na ako. Di ibig sabihin yan, pucha, wala nang, kahit hindi na mag-hearing yan, alam natin na si Pangulong Duterte, mabubulok na dyan. Dyan na nila yan ibubulukin. Hindi nila papalabasin. Wala talaga silang balak eh. Bakit pa ako aatin? Bakit ko pa ipagtatanggol yung sarili ko? Putang ina nyo, unang-una sa lahat, hindi nga ako nagsasubmit sa inyo. Wala nga akong respeto sa inyo. Wala kayong kapangyarihan over me. Ba't ako aatin dyan? Di parang kinontradict ko yung sarili ko. Hindi ko nga kayo nire-respeto eh. Wala kayong jurisdiction over my life eh. Tapos pupunta ako dyan, nek-nek nyo. Dito na lang ako sa selda ko, putangin nyo, kalad ka rin nyo ko kung gusto nyo, pero hindi ako pupunta dyan, mga ulul. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako katulad nung iba na magmamakaawa sa inyo. Putangin na, tanggap ko na yung kapalaran ko na dito na ako mamamatay. Okay na yun. Basta ang importante sa akin, mahal ako ng mga kababayan ko, mananalo yung anak kong presidente ng pinakamalaking boto na makukuha sa history ng eleksyon sa Pilipinas. Kahit madedo ako dito, bahala kayo. Yung abo ko, uuwi pa rin naman ng Pilipinas yan eh. Makakauwi pa rin ako ng Pilipinas. Kung hindi man buhay, kahit abo na, okay lang. Pero sa Pilipinas pa rin ako uuwi. Mga pakyo kayo. Nek-nek ninyo. Ano sasasabihin ninyong approve ang absent? Kaya nga sabi ko, itong mga congressman, nakala nila ito sila Bongbong. Sobrang petty ni Bongbong. Pucha, tinawag lang siyang bangag. Pinakidnap niya si Pangulong Duterte. Di umano. Pucha, kanya yan. Nakala nila, pagpunta dyan, pahihirapan si PRD. Hindi, ulul. Kaya na mas lalo nyong inorganize yung pamilya. Mas lalo nyong ginawang close yung pamilya. Kita mo, tumakbo si Inday Sara. Yari kayo. Sino ang nagpatakbo kay Inday Sara? Kung sino ang nakatulong sa desisyon, abangan nyo bukas. Magugulat kayo. Sabi nyo, shit talaga. OMG, totoo siya. Tapos, talaga, si ang vice president niya, hindi natin ini-expect yun Kasi kami rin, munti kami malaglag sa upuan namin sinabi niya kaya abangan ninyo. Sige, pakinggan nga natin to. Ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umabsent sa kanyang confirmation hearing sa Lunes. Bago yan, sinubukan pa ng prosekusyon na ipapasura ang hiling ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes kahit hindi siya dumalo. Ipinunto ng ICC na batay sa Rome Statute ng Rules of Proceedings and Evidence, pinapayagan ng pretrial chamber na isagawa ang pagdinig kahit na wala ang suspect sa kaso kung maghain siya ng kanyang waiver. Ipinunto rin ng korte na alam ng dating Pangulo ang kanyang karapatang dumalo at ang kahihinatnan kung siya ang absent. Bago niyang kinwestiyon ng prosekusyon ang hearing ni Duterte. Sa sulat ng ICC Office of the Prosecution sa Pretrial Chamber 1, giniit nilang physically at mentally fit ang dating Pangulo para dumalo sa pagdinig. Napatunayan na raw ng mga eksperto ng ICC na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan niya.
Taliwas ito sa sulat ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya kaya ayaw na niyang dumalo sa hearing na magdedesisyon kung lilitisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war. Ayon sa prosecution, bigo si Duterte na makapagbigay ng dahilan para umabsent sa pagdinig. Ang pagtanggi raw ni Duterte na kilalaning lehitimo ang proseso ng ICC ay hindi rason para hindi siya magpakita. Kaya hiling ng prosecution sa pretrial chamber 1, ibasura ang request ng dating Pangulo na umabsent. Ayon naman kay Atty. Nicholas Kaufman, karapatan ng kanyang kliyente na maghain ng waiver nang hindi pagdalo kaya ito ang ginawa ng dating Pangulo. Sa confirmation hearing, kasado na ang watch party ng human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng drug war. Sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery, may 5 panibagong urn ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilaga kanina. Nangungulila pa rin ang pamilya ng mga biktima pero nagpapasalamat sila na kahit papaano ay uusad ang pagkamit nila sa hustisya sa The Hague. Hindi kami tatahimik. Ngayon na naihimlay, mas makakasigaw. Ang tindi ni Father, no? Siguro batak to. Tamang hukay eh. Tanginan nyo, nagdas na yung bangkay, buto na lang, sinunog nyo pa. Putsang inang yan. Nasa impyerno na nga, sinunog nyo pa. Nagato si Father, walang magawa eh. Ito mga to, wag na kayong nagdadroga droga kayo ng droga, tapos tamang kalkal kayo Dami nyong alam At mas makakatindig para sa paghilom nila at paghilom ang pinag-usapan, ito ay... Gago, hindi na ihilom yan, may diabetes. Inom kayo kumain ng asukal. Hilom kayo ng hilom. May mga sugat na hindi naghihilom. Nagdudugo pa minsan. Pero hindi naghihilom yan. Alam nyo na kung ano yan. Mga manyakis. May kasamang katarungan. 3 oras ang ilalaan kada araw sa mangyayaring confirmation hearing simula February 23 hanggang 27. Ang Malacanang hindi na raw kailangang i-monitor pa ang pagdinig. Bagamat mananatiling updated si Pangulong Bongbong Marcos lalo't mga Pilipino ang sangkot dyan. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kaya dating Pangulong Duterte. Nanindigan din ng palasyo na hindi totoong dinukot si Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Naglapag pa ng mga resibo si Jose Claire Castro. Ito nga po ay aking nakita. Tangina, may visual aid ka na naman. Tangina to, grade 1 ba to? Walang Diyo naman Grade 1 ba yan? Bobo talaga Sabi niya, ito, Philippine Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ina-accept naman niya, di ba? Ina-accept naman niya sa eroplano nga. Sabi niya, okay, I will accept it. Pero duman tayo sa proseso, duman tayo sa local court. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Ang may jurisdiction sa akin, Pilipinas. Ngayon, kung Pilipinas, korte sa Pilipinas ang magsasabi sa akin, pupunta kami doon, pupunta ako doon, walang magagawa. Pero kung kayo lang, si Bongbong lang, di naman siya may-ari ng Pilipinas. Okay lang, duman sa proseso. Ito naman si Claire Castro, yan ka na naman eh. Yan ka na naman sa mga visual aid mo, putangin na, mali na nga eh, pinagpipilitan mo pa. Sa isang news kung saan... Tayo na news clippings. Puro ka news clippings. Putangin na, anong mali ng news? Wala namang alam yung news dyan. Puros mga headline yan. Ito naman, parang tanga naman to. Bobong-bobo. Ano kanyang sinasabi ng UST law dito sa kanilang alumni? Oo, na si Claire Castro. Sabi niya, ganito ba katanga mga abogado ng UST? Oy, mga taga-UST, ganito ba kayo kabobobo? Palagay ko hindi. May ate ko sa UST, hindi nga lang mga abogado. Pero putangin na, paano naging abogado to? UST, check nyo nga yung curriculum nyo. Tingnan nyo nga, baka ibang curriculum yung pinag-aralan nito kasi engot Palagay ko matatalino naman yung mga abogado dyan. Baka ito na nag-iisang tanga Tangina, ganito ba ang quality ng law school ng UST? Parang pambaliw. Philippines, Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpa-aresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Ano ngayon? Ano na-achieve mo? Wala. Ilan to bobo talaga. Ay, nako Claire Castro, kahit kailan ka. Balita mula sa frontline. Anyways, palakpakan natin mga bossing. Ayan manood kayo bukas importante yan.
kailangan maaga kayo magising dahil naku po, matindi itong pag-uusapan natin bukas. Kasi nga, yung mga hanging questions, yung mga questions sa utak ng mga Pilipino patungkol dun sa deklarasyon ni VP Sara ng pagtakbo sa 2028, bukas lahat masasagot yan. Alright? Maraming salamat mga bossing. Follow, like, subscribe, share lahat ng mga content natin. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.